Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas ang kaisipan ng lahat ng mga tao ngayon sa mga posibleng mangyari sa atin sa hinaharap. Simula nang magkaroon ng pandemya ay maraming tao ang naging apektado hindi lang sa kalusugan kundi pati na rin sa katayuan sa buhay. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin nawawala ang mga bagay na madalas nating katakutan hanggang sa ngayon. Ang kamatayan. Makakaya mo bang harapin ang bagay na ito kapag nasa harapan mo na siya? Dear Papa Dudut, bago ko sana simulan ang kwento ko ay gusto ko lang sanang magpasalamat dito sa YouTube channel na ginawa mo. Dahil kasi rito ay nagkaroon ako ng opportunity na ikwento ang karanasan ko. Madalas din akong nakikinig dito at tingin ko ay eto na ang pagkakataon ko na mailahad ang kwentong naranasan ko pagkatapos ng pandemic. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ivan, 20 anyos sa Tubong Masbate. Pero ngayon ay nandito ako sa Parañaque at nagtatrabaho bilang Grab rider. Hindi ko na po sasabihin kung anong kumpanya ako nagtatrabaho para na rin sa kapakanan ng mga kapwa ko rider. Gusto ko lang po talagang ikwento ang mga naging karanasan ko simula nang magtrabaho ako dito sa Parañaque. Dalawa lang po kasi kaming magkapatid at wala na po ang mga magulang namin. Kinuha po kami ng aming tiyahin sa probinsya simula nang maulila kami ng aking kapatid na si Irish. Ang sabi po sa amin ng tiyahin ko ay pag-aaralin niya raw kami dito sa Maynila. Pero iba pala ang nadat na namin. Inalila kami ng aming tiyahin at sa pinitang pinagtrabaho na walang sweldo. Naging masalimuot ang buhay naming dalawa ni Irish sa poder ng aming tiyahin. Kapalit kasi ng pagpapaaral at pagpapakain niya sa amin ay madalas niya kaming alilain. May mga anak si tita na ang tingin din sa aming magkapatid ay katulong nila at hindi pinsan o kamag-anak. Tiniis namin ni Irish ang pang-aalipusta sa amin ng pamilya ni tita. Ipinangako ko kay Irish na kapag nakatapos ako ay aalis na kami roon at maghahanap na ako ng matinong trabaho para ako na lamang ang bumuhay sa aming dalawa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagkaroon ng pandemic na wala ng trabaho ang asawa ni tita at hindi na nila nakayanan ng gastusin sa bahay. Dahil din po sa pangyayaring yon ay napilitan ng tiyahin namin na paalisin na lamang kami ni Irish sa bahay nila dahil wala na raw silang mapapakain sa amin. Lalo lang daw kaming magiging pabigat kung ipagsisiksika namin ang sarili namin sa kanila. Wala kong ideya kung saan kami pupuntang magkapatid noon dahil bawal lumabas sa mga tao ng panahon na yon. Mabuti na nga lang at may mga nagmagandang loob na mga frontliners na nilapitan kami at ninala sa isang shelter kung saan kami magiging safe na magkapatid. Takot na takot ako, hindi para sa akin kundi para sa kapatid ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Hindi kasi sanay si Irish na siya lang mag-isa kaya madalas kaming magkasama hanggang sa pagtulog. Pero nang dalhin kami sa isang shelter ay pinagbukod kami ng kwarto dahil baka raw carrier kami ng COVID-19. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon dahil nag-aalala ako para sa kapatid ko.
Pero nang magnegatibo naman kami sa test ay pinalabas din naman kaming magkapatid at dinala sa DSWD. And to make the story short ay doon ko ipinagpatuloy ang pag-aaral ko hanggang sa makagraduate ng high school. May mga mabubuting loob kasi na tumulong sa akin para mapagtapos ko ang sarili ko. Marami pong pagsubok ang dumaan sa aming magkapatid dahil sa pandemyang kinaharap natin 5 taon nang nakakaraan, pero lahat naman ng yon ay nalagpasan ko at ngayon ay nakatira na kami ni Irish sa isang maliit na apartment dito sa Parañaque. Nagsimula akong mamasukan noon bilang delivery rider nang makabili ako ng sarili kong motor. Dahil nga hindi pa gaanong nakakalabas sa mga tao noon, ay ang mga katulad ko ang inaasahan nila na mag-deliver ng mga binibili nila sa application. Dahil din sa mga katulad ko ay mas naging accessible ang lahat kahit pa merong pandemya noon. Pero kahit na ganoon, kailangan pa rin naming magdoble ingat dahil sa kumakalat na sakit. Naging magaan lang ang lahat sa amin nang malift na ang quarantine sa iba't ibang lugar at magkaroon na ng vaccine ang lahat ng tao. Ang akala ko nga noon ay mawawala na ang mga delivery rider na katulad ko, pero hanggang ngayon ay may mga tao pa rin pala na kailangan ng serbisyo namin. Kaya pinagpatuloy ko lamang ang ginagawa ko para may panggastos kami ni Irish sa pang-araw-araw at sa pag-aaral niya. Gusto niya kasing maging nurse kaya ngayon ay nag-aaral siya ng nursing sa isang university dito lang din sa Maynila. Pero hindi nagtagal ay nakahanap din ako ng opportunity na nadagdagan ang kita ko. May kaibigan kasi ako nag-alok sa akin na magtrabaho bilang grab rider o yung bang naghahatid sa mga pasahero na nais nilang puntahan sakay sa mga motor. Mas malaki raw kasi ang kita sa mga ganito kaysa sa pagiging delivery rider ko. Minsan nga ay nakakakuha pa ako ng mga tips sa nagiging pasahero ko kapag maganda ang naging serbisyo ko sa kanila. Karaniwan kasi sa mga pasahero ko ay ang mga taong umiiwas sa mabigat na traffic sa EDSA o kaya naman ay yung mga nagtatrabaho sa opisina na malilate na. Marami kasi akong rutang dinadaanan na alam kong makakaiwas ako sa mabigat na trapiko at alam kong mapapadali ang biyahe ng pasahero ko. Sa tagal ko na kasi rito sa Maynila ay halos nalibot ko na ang mga daan na maaaring daanan para mapadali ang biyahe ko sa lugar na nais na patunguhan ng pasahero ko. Basta kapag alam ko na nagmamadali siya, umiisip na kaagad ako ng way para lang mabilis kaming makarating sa pupuntahan namin. Pero may isang lugar dito na kahit alam kong accessible sa lahat, ay iniwasan kong daanan dahil sa mga nakakatakot na kwentong naririnig ko. Isa yung abandonadong building na matagal nang hindi dinaraanan ng kahit na sino sa aming mga rider o kahit na anong sasakyan. Papa Dudut. Nung una ay hindi ako naniniwala sa mga kasamahan ko na may mga kababalaghan silang nararanasan sa lugar na yon. Dahil para kasing napaka-imposibleng mangyari na may mga nagmumultong kaluluwa sa gitna ng maingay na Maynila. Pero mali ako dahil neto lamang nakaraang taon ay nangyari ang hindi ko inaasahan. May isa kasi akong pasahero na nagpabook malapit lang sa lugar kung saan ay naroon ang abandonadong gusali na pilit na iniiwasan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Nang sinundo ko ang pasahero ko ay sinabihan niya ako na nagmamadali siya at kailangan niya kaagad makarating sa opisina. Wala akong nagawa kundi ang pasakayin na lamang siya at ihatid sa kanyang paroroonan. Dahil nga sa nagmamadali ang pasahero ko ay hindi ko pinakinggan ang mga kasamahan ko na iwasan ang lugar na yon. Ang nasa isip ko kasi wala namang masamang mangyayari sa akin dahil maingat naman ang pagmamaneho ko. Isa pa'y wala pa naman akong naririnig na aksidente sa lugar na yon, kaya sigurado akong safe kung doon ako dadaan. At para na rin mapabilis ang biyahe ko. Naglakas loob akong daanan ang rutang yon na walang ideya kung ano talaga ang mangyayari sa akin. Pero hindi ko inaasahan ang mga sumunod kong nakita habang binabagtas ko ang daan
patungo sa lugar na dapat kong puntahan. Nasa tapat pa lamang kami noon ng pasahero ko sa abandonadong building ay kaagad ako nakaramdam ng kakaibang pangingilabot. Habang nakatingin sa daan, may street light naman sa lugar pero papatay-patay ito. Nang tingnan ko naman ang pasahero ko sa side mirror ng motor ay tahimik lamang itong nakatingin sa phone niya. Pero maya-maya lang ay may nakita akong kakaiba sa likuran ng pasahero ko. Nanlaki ang mga mata ko nang maaninag ang isang imahe ng matandang babae na nakaangkas din sa motorsiklo ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko ng mga oras na yon. Ayaw ko kasing matakot ang pasahero ko, kaya kahit halos magtayuan ang balahibo ko sa katawan, ay nilakasan ko na ang loob ko hanggang sa makarating kami sa dapat naming puntahan ng pasahero ko. Ang tangi ko na nga lang nagawa noon ay ang magdasal hanggang sa maibaba ko na siya. Tinanong ko naman ang pasahero kung kumusta siya sa pagbaba niya. Ayos lang daw siya at nagpasalamat pa sa akin bago ako binigyan ng tip. Tinanong ko naman siya kung wala siyang naramdamang kakaiba habang nasa biyahe kami. Wala naman daw dahil maingat naman daw akong magmaneho, hindi katulad ng ibang grab rider na nasasakyan niya. Hindi ko sinabi sa kanyang nakita ko habang naglalakbay kami patungo sa kanyang opisina dahil ayaw kong pagmulan yon ng takot ng mga pasahero. Pero simula nga, nang mangyari yon sa akin ay doon ko napatunayan na totoo nga ang mga sinasabi ng mga kasamahan ko sa akin. Nang ikwento ko naman sa kanila ang mga nakita ko ay isa lang ang nasabi nila. Huwag ko na raw subukin pang ulitin ang ginawa kong pagdaan sa rutang yon kung ayaw kong may kasunod na mangyari sa akin na masama. Papa Dudut, kakaiba ang naging sitwasyon ko sa naging karanasan kong yon. Hindi ko kasi alam kung papaano ko nalagpasan ang takot ko ng mga oras na yon. Pakiramdam ko nga ay ang lapit lang sa akin ang matandang nakaangkas sa likod ng motor ko. Dahil nung makita ko siya sa side mirror ng motor ko ay direktang sa mata ko siya nakatingin. Para bang may gustong sabihin ng matandang yon sa akin na hindi ko maunawaan, pero dahil sa takot ay hindi ko na lang yon pinansin. Nang mauwi naman ako sa apartment ay nadatnang ko si Irish na naghahanda ng hapunan naming dalawa. 10:00 na ng gabi ako umuwi kaya medyo late na rin siya nakakapaghanda ng aming hapunan. Hindi naman kasi siya sanay mag-isang kumain kaya kahit late na ako ay hinihintay rin niya ako. Habang kumakain kami ng hapunan ay napansin naman niya ang pagkabalisa ko. Tinanong niya kung ano ang problema ko at parang hindi ako mapakali. Nag-alala pa siyang hinawakan ng noo ko sa pag-aakalang masama ang pakiramdam ko. Sinabi ko lang sa kanya na ayos lamang ako at huwag niya akong alalahanin. Pero bigla ko lang kasing naalala ang nakita ko sa abandonadong building at hindi na ako matahimik ng mga oras na yon. Sinabi ko naman sa kapatid ko ang nasaksihan ko. Maging siya ay nabalot din ng takot at pag-aalala sa akin matapos kong ikwento ang mga nakita ko. Dahil nga doon ay sinabihan ako ni Irish na wag nang dadaan sa lugar na yon kahit ano pa man ang mangyari. Naniniwala kasi siyang may kakaiba sa abandonadong gusali na yon na nakita na rin pala niya. Doon ko nalaman na lumang ospital pala yon at pinamumugaran daw ng iba't ibang ligaw na kaluluwa na doon din namatay sa gusaling yon. Sinubukan na rin daw na ipag-iba ang gusaling yon pero sa tuwing tatangkaing gibain ng mga tao ay iba't ibang kababalaghan ang nangyayari kaya hindi natutuloy. Naroong bigla na lang daw masisira ang mga equipment na gagamitin para sa pag-iba ng gusali o kaya naman ay bigla na lang magkakagulo sa lugar na hindi nila alam ang dahilan. Hindi ko alam kung totoo ang kwentong yon na narinig ko mula sa aking kapatid pero kung totoo man yon ay wala akong magagawa kundi ang iwasan na lamang talaga ang rutang yon para hindi na maulit ang nangyaring kababalaghan sa akin. Mas gugustuhin ko kasing maging ligtas ako sa biyahe kesa mapahamak sa nakaambang panganib ng lugar na yon. Matapos nga naming kumain
ay may ibinigay sa akin si Irish na maaari kong gamitin sa oras ng kapahamakan. Isa yung rosary na pinabindisyonan pa raw niya sa pare. Madalas niya yung dinadala para malayo siya sa maaaring masamang mangyari sa kanya. Pero dahil sa ikinuwento ko ay parang mas kailangan ko raw yun higit pa sa kanya. Hindi ako masyadong relihiyosong tao tulad ng kapatid ko pero tinanggap ko pa rin yon. Dahil naniniwala naman ako sa Panginoon na kaya niyang iligtas sa kahit na anong oras kapag nalagay ako sa kapahamakan. Papa Dudut, akala ko ay hindi ko na mararanasang dumaan sa rutang yon na pinipilit kong iwasan at iniiwasan ng lahat ng rider at mga sasakyan. Pero hindi ko inaasahan na may biglang magbubuk sa akin ng ride at sa abandonadong gusaling yon nakapin ang lugar kung saan ko siya susunduin. Sinigurado ko pa na doon mismo sa lugar na yon ng sinasabing pinned location sa cellphone ko. Hindi ko naman pwedeng i-cancel ang booking na yon ng pasahero ko dahil ayaw kong ma-report sa head office at magkaroon ng bad record. Kaya kahit labag sa kalooban kong tanggapin ang booking, wala akong nagawa kundi ang sunduin siya sa lugar na yon. Umaga pa naman ang mga oras na yon at siya ang una kong pasahero kaya hindi ko siya pwedeng tanggihan. Malas daw kasi kapag tinanggihan mo ang unang pasaherong magpabook sa'yo. Baka wala na raw sumunod kapag nag-cancel ako. Kaya kahit takot at nangangamba sa maaaring mangyari ay hindi na ako nagdalawang isip na ituloy na lamang ang balak. Pupuntahan ko na lamang ang pasahero ko kesa mawala ng kita at malasin buong araw. Nang makarating naman ako sa paroroonan ay hindi ko naman inaasahan na isang babae pala ang pasahero ko. Maganda siya at tingin ko ay kaidaran ko lang. Nang lapitan ko ang babae ay para bang kagigising lamang nito at kagagaling lamang sa trabaho. Dahil nga roon ay ako na ang nagsuot ng helmet sa kanyang ulo para hindi na siya mahirapan pa. Ang takot ko sa lugar na yon ay napalitan ng kakaibang pakiramdam nang masundo ko ang pasahero ko. Habang ikinakabit ko kasi ang belt ng helmet sa kanyang ulo ay hindi ko maiwasang mapatingin sa napakaamon niyang muka. Napakapula ng labi niya na kahit na walang ilagay na lipstick, tingin ko ay natural ang kulay nun. Maging ang maputi at makinis niyang muka ay hindi rin nakaligtas sa paningin ko, Papa Dudut. Aaminin ko noon na noong ko lang naramdaman ang kakaibang pagtibok ng puso ko nang makita ko ang pasaherong nag-book sa akin sa lugar na pilit kong iniiwasan. Nang sumakay siya sa likod ko ay naamoy ko ang pabango niya. Kahit yata galing siya sa trabaho ay parang fresh pa rin siya. Hindi ako ang klase ng rider na madalas makipagkwentuhan sa mga pasahero ko. Pero ng mga oras na yun ay hindi ko napigilan ang sarili ko na kausapin ang babaeng pasahero ko. Nagulat pa siya nang marinig ko ang boses ko sa helmet na suot niya. May built-in speaker at microphone kasi ang helmet na gamit ko kaya nagkarinigan kami ng pasaherong sakay ko kahit pa napakaingay ng daan. Una kong tinanong sa kanya ay kung bakit doon siya nagpabook sa bakanteng gusali na yon. Ang naging sagot lang niya sa akin ay may gusto lang daw siyang bisitahing kaibigan sa lugar na malapit lang sa abandonadong gusali. Maraming kabahayan kasi sa lugar na yon kaya naisip ko na baka taga roon lang din ang binibisita niya. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong makilala ang magandang pasaherong yon. Doon ko nalaman na Lia ang kanyang pangalan at nagtatrabaho siya sa isang bangko na malapit lang sa abandonadong gusali. Nagtaka pa ako noon dahil sa pagkakaalam ko ay wala namang malapit na bangko sa lugar na yon, maliban na lamang sa residential area na naroon. Nang tanungin ko naman kung saang bangko ay doon ko napagtantong halos 5 kilometro pa ang layo noon sa pinanggalingan namin. Kaya biniro ko pa siya na baka biglang mapalipat doon ang bangkong pinapasukan niya. Nginitian lamang niya ako bago siya tumalikod sa akin. Pero bago pa siya makalayo sa akin ay tinawag ko ulit siya at tinanong kung pwede kong kunin ang social media account niya at makipagkaibigan na rin sana. Sa pagkakataong kasing yun ay gusto ko talaga siyang makilala. Ibinigay naman niya ang social media accounts niya sa akin bago siya umalis. Simula nga noon ay hindi na nawala sa isipan ko si Lia. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay
ay tinitingnan ko ang social media niya. Nahuli naman ako ni Irish na mag-isang nakangiti habang nakatingin sa cellphone ko. Nagulat na nga lang ako nang bigla niya akong hampasin at sabihin na para akong baliw dahil mag-isa raw akong tumatawa. Tinanong naman niya kung sino raw ang kausap ko at bakit abutenga raw ang aking ngiti. Ang sabi ko na lang sa kanya ay wala lang yon at hindi niya dapat pinapansin ang mga ganong bagay sa akin. Pero alam kong hindi niya ako titigilan hanggat hindi ko sinasabi sa kanya ang totoo. Kaya kahit alam kong pagtatawanan niya ako ay sinabi ko na sa kanya ang dahilan ng aking pagngiti. Ipinakita ko sa kanyang larawan ni Leah na nakuha ko sa account niya. Doon ay nagsimula na siyang tuksuhin ako at asarin ng kung ano-ano. First time niya raw akong makita ng ganon ngumiti na para bang kinikilig. Siguro nga raw ay in love na ako sa babaeng ipinakita ko sa kanya. Nang tanungin naman niya kung ano ang social media account ni Leah ay agad ko rin naman yung ipinakita. Nagsimula rin siyang i-stalk ang account ni Leah pero ang last post pa nito ay nitong nakaraang taon pa at tungkol pa yon sa isang hugot lines about sa buhay. Nagtaka si Irish nang makita ang account niya. Bakit parang hindi daw active ang account na yon dahil sa huli nitong post. Naisip ko naman na baka hindi lang masyadong mahilig mag-post si Leah sa kanyang social media kaya ang last post pa nito ay noong last year pa. Napakibit balikat na lamang si Irish at naisip na baka yun nga ang kadahilanan. Noong gabi ding yun ay nag-chat ako kay Leah pero mukhang tulog na siya ng mga oras na yon kaya wala akong natanggap na reply mula sa kanya. Hinintay ko pa yon hanggang sa makatulog ako pero hanggang sa magising ako kinabukasan ay wala man lang siyang naging reply sa mga naging chat ko sa kanya. Papadudot noong ko lang naramdaman na hindi ako mapakali na hindi ko man lang nakakausap si Leah. Nag-message pa ako sa kanya kinaumagahan kung papasok na siya sa trabaho ay ako na ang maghahatid sa kanya. Pero kahit man lang seen sa mga messages ko ay hindi niya ginawa. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala sa mga oras na yon. Wala pa akong gaanong alam tungkol sa kanya pero sa totoo lang ay gustong gusto ko na siyang kilalanin. Gusto ko ring mapalapit kami sa isa't isa pero hindi ko alam sa kung papaanong paraan ko ulit siya makakausap. Kaya naisipan kong puntahan siya sa lugar kung saan ko siya huling ibinaba. Baka sakaling maabutan ko siya roon at makausap. Nung umaga ring yon ay pinuntahan ko siya sa isang residential area kung saan siya nagpahatid. Tanda ko pa yon kaya madali kong narating ang lugar. Naghintay muna ako ng ilang oras sa isang tindahan at nagpalipas ng oras. Maya-maya lang ay naisipan kong magtanong sa may-ari ng tindahan kung kilala niya si Leah. Ipinakita ko pa rito ang larawan nang sa ganon ay makilala siya nito. Nang makita naman ng tindera ang larawan ay nagtataka siyang tinignan ako. Bakit ko raw ba hinahanap ang babaeng yon? Ang tangi ko na lamang na isagot ay gusto ko lang siyang makausap. Nagulat naman ako nang sabihin sa akin ng tindera na matagal nang nawawala si Leah at hindi na ito umuwi sa inuuwian niyang apartment na malapit lang pala sa tindahan. Nagtataka ako sa sinabi ng tindera. Doon ko palang ikinuwento rito na ako mismo ang naghatid sa kanya sa lugar na yon dahil isa akong grab rider. Nagkibit balikat na lamang ang tindera bago sinabing baka hindi lang nito napansin na umuwi na si Leah sa apartment niya. Tinanong ko naman kung saan ang apartment na tinutukoy ng matandang tindera sa akin. Sa likod lang daw yon ng bahay nila. Nakiusap pa ako kung maaari ba nito akong samahan papunta sa sinasabing tinutuluyan ni Leah. Pumayag naman siya at tinawag ang kanyang anak na magbantay muna pansamantala sa kanilang tindahan. Hindi rin naman kalayuan sa pinagparadahan ko ng aking motor ang tinutuluyan ni Leah. Nang makarating nga ako roon ay sumalubong sa akin ang isang babae na tingin ko ay nasa 40 mahigit na ang edad. Siya raw ang landlady ng apartment na tinutuluyan ni Leah. Tinanong ko sa landlady kung matagal nang tumutuloy doon si Leah pero ang sagot nito ay nagpagulo ng utak ko. Halos 1 taon na raw siyang hindi nagagawi roon. Naiwan pa nga niya mga gamit niya sa loob kaya hindi niya magawang paupahan sa iba pang apartment. Hindi na rin daw nila makontak si Leah
at wala ring balita sa kanya. Pero nung sabihin kong inihatid ko si Lia sa lugar na yon ay laking pagtataka nila dahil hindi naman daw nila nakikita si Lia na dumating sa lugar. Kung sakaling ang dumating siya ay agad itong magtutungo sa landlady para ipalam na nandun na siya. Hindi ko alam kung bakit sobrang gulo ng utak ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Napaka-imposible kasi na hindi si Lia ang babaeng naihatid ko sa lugar na yon. Nabigo akong hanapin si Lia at makausap siya pero ang hindi ko maunawaan ay para bang hindi talaga nag-e-exist si Lia. Bumalik ako sa madalas naming tambayan ng mga Grab rider at nakipagkwentuhan muna ako sa mga kasamahan ko ron. Dahil nga gulong-gulo ang utak ko at hindi ko maipaliwanag ang hiwagang nangyayari sa akin, nabanggit ko sa mga kasamahan ko na may pasaherong nag-book sa akin sa abandonadong building na madalas naming iniiwasan. Laking gulat nila sa ikinuwento ko. Malabo raw na may mag-book sa lugar na yon dahil kinakatakutan yon ang lahat ng tao. Hindi lang naming mga rider pati na rin ang mga taong naninirahan malapit sa lugar na yon. Nang ipakita ko naman sa kanila ang larawan ni Lia na siyang nag-book sa akin ay laking gulat nila sa nakita. Matagal na raw nawawala ang babaeng yon at hindi pa nakikita hanggang ngayon. Hindi ako naniwala sa kanila dahil kitang-kita ko mismo na si Lia ang pasahero ko ng mga oras na yon. At kung talagang matagal na siyang nawawala ay bakit siya nagpakita sa akin? Imposible kasing namamalik mata lamang ako ng mga oras na yon. Hindi ko na lang pinansin ang mga kasamahan ko at bumalik na lamang sa pagbabiyahe. Wala rin naman akong mapapala kung makikipagkwentuhan lamang ako sa kanila. Alas 9:30 na ng gabi nang makatanggap ako ng booking. Huling booking ko na yon bago ko umuwi kaya naman tinanggap ko na. Pero laking gulat ko nang makita ko kung sino ang nag-book sa akin ng mga oras na yon. Si Lia. Hindi ko inaasahan na siya ulit ang magiging pasahero ko at kailangan ko siyang sunduin sa parehong lugar kung saan ko siya unang nakita sa abandonadong building. Hindi ko alam pero sa halip na takot ang maramdaman ko ay pagkasabik ang unang dumaloy sa sistema ko. Sa wakas ay makikita ko ulit siya. Alam kong sobrang delikado ng gagawin ko pero tinuloy ko pa rin dahil sa kagustuhan kong makita si Lia. Nang makarating na nga ako roon ay agad nabubungad sa akin ang nakatayong dalaga sa harap ng abandonadong gusali. Kaagad ko naman siyang nilapitan at sinuotan ng helmet. Wala man lang siyang reaksyon noong makita ko. Basta lang siyang sumakay sa likod ko. Naisip ko na baka may problema lang kaya wala itong ganang makipag-usap. Pero habang binabagtas namin ang madilim na daan ay doon pa lang ako nakaramdam ng kakaiba. Parang may malamig na bagay na nakadagan sa likuran ko. Nang silipin ko naman si Lia sa side mirror ay halos mamanhid ang mukha ko sa takot nang makita ang itsura niya sa salamin. Wala siyang mata at duguan ng bibig. Maputla ang mukha niya at halos naaagnas na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon at pinilit kong ipreno ang motor ko pero hindi ito tumitigil. Hindi ko namalayan ang poste sa harapan ko dahil sa pagkataranta ko. Ilang sandali lang ay bumangga ang motor ko roon at sa lakas ng impact ay nawala na ako ng malay. Nagising na lamang ako na nasa ospital na ako. Hindi ko na maalala kung anong nangyari sa akin basta pagkamulat ng mga mata ko ay puting kisame ang una kong nasilayan. At ang kapatid kong natutulog sa tabi ko hawak ang rosaryong ibinigay niya sa akin. Laking pasalamat ko sa Diyos na buhay pa ako at nagtamo lamang ng sugat sa ibang bahagi ng katawan. Hindi ko alam kung paano maipapaliwanag ang mga nangyari sa akin. Mabuti na nga lang at buhay pa ako. Nang magising ang kapatid ko ay agad niyang tinawag ang doktor. Pagkatapos akong tingnan ng doktor ay tinanong ko si Irish kung ilang araw na akong naroon. 3 araw na pala akong walang malay. Mabuti na nga lang at may mga residenteng tumulong sa akin na madala ko sa pinakamalapit na ospital. Ang una kong inalala pagkagising ko ay ang bayarin sa ospital. Pero ang sabi ni Irish ay hindi ko na raw dapat alalahanin ang bagay na yon dahil tinulungan naman ako ng mga kasamahan kong Grab rider. Nagambagan sila para may pambayad kami sa ospital. Noong ko lang din nalaman na nagtatrabaho rin pala si Irish habang nag-aaral
kaya kahit papaano ay naging magaan sa kanya ang mga bayarin. Papadudod, sa mga nangyari sa akin ay wala kong ibang dapat sisihin kundi ang sarili ko. Hindi sana mangyayari ang bagay na yon kung nakinig lamang ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko rin naman lubos maisip na magagawa kong biruin ang tadhana. Napaisip nga ako kung paanong nagawa ng isang multo ang mag-book ng ride sa katulad kong mortal. Para kasing napaka-imposibleng mangyari ng bagay na yon, pero nangyari talaga. Nang makausap ko naman ang mga kasamahan kong rider ay ikinuwento rin nila ang mga naranasan nila noong dumaan sila sa abandonadong gusali. Muntik na raw silang maaksidente sa lugar na yon dahil sa mga kakaibang nilalang na nagpapakita. Iba-ibang experiences ang narinig ko sa kanila, pero walang-wala daw ang naranasan ko kumpara sa mga naranasan nila. Sa kanila kasi basta lamang sumakay ang mga multong namamalagi sa abandonadong gusali, pero sa akin daw ay nagpabook pa talaga. Isa rin sa mga kasamahan ko ang nagsabi na ang babae nagpakita sa akin ay matagal nang patay at nung araw na maaksidente ako ay natagpuan ang bangkay nito sa abandonadong gusaling yon. Biktima daw ng rape ang babae at matagal nang hinahanap ng mga kaanak nito sa probinsya. Doon ko napagtanto na kaya pala hindi active ang social media account ni Leah ay dahil hindi na niya ito nabubuksan. Para kung binuhusan ng napakalamig na tubig sa mga nalaman ko. Nahihiwagaan pa nga ako hanggang ngayon kung paano nangyari ang lahat ng yon sa akin. Halos isang buwan din akong namahinga at nagpagaling sa bahay matapos ang aksidenteng nangyari. Nang makabalik naman ako sa trabaho ay hindi na ako dumaan pa sa lugar na yon. Pero kahit na ganoon ay hinahanap ko pa rin si Nia. Nailibing na ang bangkay niya sa Maynila sa Manila North Cemetery. Doon na pinalibing ng kanyang pamilya ang bangkay dahil doon rin naman nakatira ang pamilya niya. Masakit para sa kanila ang nangyari sa kanilang anak, kaya nang makita ko ang ama at ina ni Leah ay ramdam ko ang hinagpis na mawala ng anak. Tinanong pa nila ako kung paano ko nakilala si Leah, pero sinabi ko na lamang ay kaibigan niya ako noong nabubuhay pa ito. Alam ko kasing kapag sinabi kong nagpakita sa akin ang anak nila ay hindi sila maniniwala. Imposible naman kasing mangyari ang makilala ko ang multo na kanilang anak kahit yun naman talaga ang nangyari. Ipinangako ko naman sa kanila na tutulong ako sa investigasyon sa paghahanap kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen na yon kay Leah. Hindi ko alam kung paanong paraan ako makakatulong, pero gagawin ko ang lahat ang alam kong makakaya ko. Simula na mangyari yon sa akin ay naging lalo pa akong naging maingat sa pagmamaneho ng aking motor. Wala rin naman kasi akong alam na ibang hanap buhay, kaya kahit muntik na akong mamatay ay pinagpapatuloy ko pa rin ang pagiging grab rider ko. Pero sa pagkakataong yun ay hindi na ako dumadaan sa mga lugar na alam kong delikado. Lalong lalo na sa abandonadong gusaling yon na muntik ng kumitil ng aking buhay. Naging normal naman ulit ang lahat sa buhay ko, Papa Dudut. Nang makatapos nga si Irish sa kanyang pag-aaral ay ako naman ang inalok niya na pag-aralin. Nagdalawang isip pa ako noong una dahil sobrang tanda ko na para magkolehiyo. Pero sabi naman ni Irish ay wala naman daw pinipiling edad ang edukasyon. Dahil nga sa pangungumbinsi niya, ngayon nga ay nag-aaral po ulit ako. Matagal ko ng pangarap maging pulis, kaya ang napili kong kurso ay criminology. Ngayon nga ay nasa second year na ako sa pinapasukan kong eskwelahan. Pero kahit nag-aaral ay sumasideline pa rin naman ako sa pagiging grab rider. Pagkakalabas ko ng eskwelahan ay tumatanggap po ako ng booking para lang may panggastos kami ng kapatid ko. Si Irish naman ngayon ay registered nurse na, pero nagbabalak mag-ibang bansa dahil mas malaki raw ang sahod doon. Hindi ko naman siya mapigilan dahil pangarap din naman niya ang bagay na yon. Pinangako na lang niya sa akin na kapag nakakuha na siya ng citizenship sa Canada ay kukunin din niya ako. Sa mga nangyari sa buhay ko, Papa Dudut, isa lang ang bagay na hindi ko makakalimutan hanggang sa mamatay ako. Yon ay ang makakilala ng nilalang na katulad ni Leah na ipinakita sa akin na kailangang mas maging maingat ako at magtiwala sa mga taong totoong may concern sa akin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko.
Lubos na gumagalang, Ivan. May mga tao sa paligid natin na alam nating totoong nagmamahal sa atin. Hindi lang natin napapansin minsan dahil nabubulag tayo sa mga sitwasyong akala natin ay hindi natin dapat paniwalaan. Katulad na nga lang ng nangyari sa letter sender nating si Ivan na sa halip na maniwala sa mga kasamahan niya ay tinuloy pa rin ang gusto kahit na walang ideya kung anong mangyayari sa kanyang masama. Kaya kung may mga nakapaligid sa iyo na totoong concern sa kalagayan mo ay pakinggan mo sila dahil silang mga taong hindi ka ipapahamak. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Pagkatapos pong makinig dito, lipat po kaagad kayo sa isa ko pang channel na voiceover by Jason Steele, ang Kaistorya YouTube channel. At syempre, ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.